Balik po tayo sa mga balita, mas tumitindi pa ang init na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Base yan sa pagtatala ng pag-asa, dulot pa rin ng El Nino phenomenon. Kaya naman, hindi bababa sa 45 lalawigan ang nakararanas ng tagtuyot, lalo na sa kanilang mga pananim. 23 lalawigan na sa Luzon ang kasalukuyang apektado ng matinding drought, kasama na dyan ang kalakhan ng Metro Manila, habang ang walong probinsya naman dito nakailalim sa dry spell, 14 naman sa Visayas at 8 sa Mindanao. Ayon sa pag-asa, tinutukoy ang mga lugar na ito sa nakararanas ng matinding init dahil na rin sa sobrang dalang ng pag-ulan. Hindi naman kasama ang Zambales at Bataan sa mga nabanggit na lugar dahil nakapagtala ng panakanakang pag-ulan doon. Hanggang Mayo pa ang inaasahang tatagal ang El Nino sa bansa. Kaya naman pinapayuhan ng publiko na panatilihing ligtas mula sa init ng araw. Sinabi naman ng pag-asa na malaki ang tsansa ng pagpasok ng La Nina sa bansa